Ang magkapatid na ito ay nagsimula sa isang mapanganib na paglalakbay upang hanapin ang milagrosong puno, ngunit aksidente silang pumili ng pinakamasamang kapitan sa kanilang bayan. Ngayon, kailangan nilang harapin ang mga nakatagong panganib ng kagubatan ng Amazon habang nagtatago mula sa kanilang mga kaaway. May isang alamat tungkol sa Amazon. Ito ay nagkukwento tungkol sa isang puno na tinatawag na luha ng buwan. Isang talulot mula sa punong ito ay maaaring magpagaling ng anumang sakit o magbasag ng kahit anong sumpa. Sa paglipas ng mga siglo, maraming ekspedisyon ang naghanap sa puno na ito, kasama na ang isang tanyag na manlalakbay na nagngangalang Aguirre. Nahuli siya ng mga tagapagbantay ng puno at napagaling ang kanyang mga sugat. Ngunit nagsimula siyang magdemand ng sagradong pana na siyang susi sa luha ng buwan. Nakipaglaban si Aguirre sa mga tagapagbantay at nauwi siya sa isang sumpang magpapakulong sa kanya sa kagubatan magpakailanman. Ngayon ay maagang 1,900 at isang babaeng mananaliksik na nagngangalang Ia Lily Houghton ay gumawa ng eksklusibong pag-aaral tungkol sa alamat ng puno. Gayunpaman, hindi pinapayagan ng Royal Society na lumabas ang mga kababaihan, kaya't ang kapatid ni Lily na si McGregor Houghton ang nagpepresenta ng kanyang pananaliksik. Humihiling siya sa mga royals na mag-invest sa paghahanap ng puno na maaaring magdala ng revolusyon sa larangan ng medisina. Gayunpaman, itinuturing pa rin ito ng mga royals bilang isang alamat at malinaw na tinanggihan ito. Tumanggi rin silang tanggapin ang papel ng pananaliksik dahil pinaghihinalaan nilang ginawa ito ng kapatid ni McGregor. Nakikita ni Lily ang lahat mula sa isang sulok. Hiniling niya kay McGregor na abalahin ang mga tao para makapagtago siya at magnakaw ng sagradong pana na kamakailan lamang natuklasan ng isang manlalakbay. Ito ay binili ng royal na si Prince Joachim, ngunit bago pa niya ito makuha, nakuha na ni Lily ang pana ng maayos. Tumakbo ang mga miyembro ng lipunan upang hulihin siya, ngunit matagumpay niyang nailigaw silang lahat habang nasa hagdan ng aklatan. Nagalit ang mga miyembro at itinulak siya patungo sa bintana. Sinabihan siya na ibalik ang pana kung nais niyang manatiling buhay. Ibinabalik niya ang kahon ngunit inutos pa rin ni Prince Joachim na patayin siya. Sa kabutihang palad, ginamit ni McGregor ang isang karwahe upang saluhin si Lily at iligtas ang kanyang buhay. Matagumpay ding nakuha ni Lily ang pana at iniabot ang walang laman na kahon sa prinsipe. Siya ay sobrang nagalit at hindi siya mapipigilan sa paghingi ng refund. Nais niyang maghiganti kay Lily at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang dakpin siya. Samantala, si Lily ay naghahanda na ng kanyang paglalakbay sa kabubatan ng Amazon. Hindi gusto ni McGregor ang ganitong uri ng ekspedisyon, ngunit hindi niya rin kayang iwanan ang kanyang kapatid na mag-isa. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag siyang samahan si Lily sa paglalakbay. Mayroon na silang mapa at nakuha na ang pana, ngayon kailangan na lang nila ng kapitan na makakapagdala sa kanila sa kalaliman ng kabubatan. Punong-puno ang pantalan ng mga kapitan, ngunit ang pinakatuso sa lahat ay si Frank. Ang kanyang bangka ay medyo luma kaya't nagcha-charge siya ng mas mababang bayad, ngunit tinitiyak niyang maibibigay niya ang pinakamataas na libangan sa mga pasahero. Kadalasan, nagsisimula siya sa kanyang mga dad jokes, at pagkatapos ay nagkukwento ng mga nakakatakot na alamat at mito tungkol sa mga hayop sa kabubatan. Sinasadya ni Frank na kumuha ng mga delikadong liko sa ilog upang gawing mas kapanapanabik ang paglalakbay. Lahat ng kanyang mga kwento ay peke, ngunit alam niya kung paano lokohin ang kanyang mga tagapakinig. Naghihire pa si Frank ng mga peking tribo para takutin ang mga manlalakbay. Pagkatapos ihatid ang lahat pabalik sa pantalan, naghahanda na si Frank na isara ang kanyang bangka, ngunit pinigilan siya ni Ginoong Nilo. Siya ang pinakatanyag na kapitan ng barko sa bayang ito at nagmamay-ari ng lahat ng mga marangyang bangka. Nanghiram si Frank ng pera kay Nilo upang bumili ng makina, ngunit nabigo siyang bayaran ito sa tamang oras. Kinuha ni Nilo ang lahat ng kinita ni Frank kasama ang makina ng kanyang bangka hanggang sa mabayaran ang utang. Hindi madaling sumusuko si Frank kaya palihim siyang pumunta sa opisina ni Nilo upang kunin ang kanyang pera. Bigla niyang narinig ang isang katok sa pinto. Si Lily pala. Dumating siya upang makipagkita kay Nilo at mag-hire ng mahusay na kapitan. Nagkunwari si Frank na siya si Nilo at pinapalaya si Lily. Hindi umalis si Lily at nag-alok na magbayad ng malaking halaga ng pera para sa trabahong ito. Nang marinig ito, pinapasok siya ni Frank at tinanong tungkol sa kanyang plano. Ipinakita ni Lily ang mapa ni Aguirre na nakuha niya mula sa kanyang ama. Gusto niyang bisitahin ang isang lugar na tinatawag na Lagrimas de Cristal na hindi nakamarka sa mga tradisyonal na mapa. Agad na tumanggi si Frank dahil walang sinumang bumabalik ng buhay mula sa lugar na ito. Inalok din niya si Lily na ipakita ang ilang magagandang talon. Ngunit nais lamang ni Lily na pumunta sa Lagrimas de Cristal. Binanggit niya ang mga luha ng buwan at ang mga milagro nito, ngunit tinanggihan ni Frank ang lahat ng mga teoryang iyon. Biglang napansin ni Frank ang pana na nakasabit sa liig ni Lily at pumayag siyang pakinggan ang alok nito.
Umupo sila sa isang kalapit na restaurant upang pag-usapan ang presyo, ngunit dinala ni Miss Gregor ang tunay na ginoong nilo. Tumayo na si Lily upang umalis, ngunit biglang nagsimulang sumipol si Frank. Maya-maya, isang jaguar ang pumasok sa restaurant. Natakot ang lahat ngunit tumalon si Frank at sa husay ay napaalis ang jaguar. Muling ipinakilala ni Frank ang sarili kay Lily at siniguro sa kanya na siya lamang ang makakapagdala sa kanya sa Lagrimas de Cristal. Nakumbinsi si Lily at nais na simulan ang kanilang paglalakbay sa loob ng 10 minuto. Dinala ni McGregor ang lahat ng bagahe habang si Lily naman ay pumunta upang iligtas ang ilang bihirang ibon na ibinebenta. Sa kasamaang palad, ikinulong siya ng mga nagbebenta sa kulungan ng ibon at dinala sa palengke upang ipagbili. Bukod pa rito, nagpadala rin si Prinsipe Joachim ng ilang tauhan upang dakpin si Lily. Sa kabutihang palad, dumating si Frank upang tulungan siya at sila'y bumalik sa pantalan. Tumalon si Frank sa tubig upang marating ang kanyang bangka, ngunit ginamit ni Lily ang alternatibong daan dahil hindi siya marunong lumangoy. Naghanda na silang simulan ang kanilang paglalakbay ngunit dumating mismo si Prinsipe Joachim sakay ng kanyang submarino. Nagpaputok siya ng ilang misil sa bangka ni Frank, ngunit sa husay ng pagmamaneho, madaling naiwasan ni Frank ang lahat ng atake at nakatakas. Pumili si Frank ng ligtas na daan, ngunit nais ni Lily na sundan ang mapa dahil mas mabilis nilang mararating ang kanilang destinasyon. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, nagsimula silang magutom ngunit itinapon ni Frank ang lahat ng hindi kinakailangang bagahe ni McGregor. Kasama na ang mga suplay ng pagkain. Tinuruan ni Frank ang kanyang mga bisita na mabuhay gamit ang mga likas na yaman at nanghuli siya ng ilang piranha para sa kanila. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pagkakataon sina Frank at Lily na magkaroon ng tahimik na pag-uusap. Nagsimula silang magkaintindihan ngunit naabala ng mga sigaw ni McGregor. Inatake siya ng parehong jaguar na kanilang nakasalubong sa restaurant. Ito pala ay alaga ni Frank na ginamit niya upang mapabilib si Lily. Nang malaman ang katotohanan, labis na nadismaya si Lily at sinabi niyang ito ang kanyang pinakamalaking pagkakamali na pagkatiwalaan si Frank. Nakatulog silang lahat nang hindi napapansin ang panganib na paparating. Hindi lamang ang pana ang hinahabol ni Prinsipe Joachim, kundi nais din niyang makarating sa mga luha ng buwan. Ito'y makakatulong sa kanyang bansa na manalo sa paparating na digmaan. Gayunpaman, kailangan niya ng tunay na tulong. Dinala ni Joachim ang kanyang mga tauhan at naglakbay sa lugar kung saan isinumpa si Aguirre at ang kanyang mga tauhan. Gumamit si Joachim ng tubig mula sa ilog upang bahagyang buhayin muli sila. Pumayag silang tulungan si Joachim na makuha ang pana at kapalit nito, ipinangako ni Joachim na gagamutin si Aguirre at ang kanyang mga tauhan kapag nakuha na niya ang mga luha ng buwan. Kinaumagahan, inutusan ni Frank ang jaguar na kunin ang pana, ngunit aksidenteng nalasing ang jaguar at nabigo sa kanyang misyon. Samantala, binalaan ni Frank ang lahat tungkol sa panganib na paparating. Magiging mabangis ang mga alon. Gayunpaman, lumabas na mas mabangis pa ito kaysa sa kanilang inaasahan. Halos mahulog ang barko sa talon, ngunit ginamit ni Frank ang lahat ng kanyang lakas upang paikutin ang barko at iligtas ang buhay ng lahat. Tinanong niya si Lily kung nais na niyang umuwi, ngunit determinado pa rin si Lily na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pumunta siya sa kabina upang magpahinga, ngunit nahuli ng kanyang pansin ang nakasarang silid ni Frank. Matapos siyang makapasok, natuklasan niya ang mga papeles ng pananaliksik tungkol sa mga luha ng buwan. Hinarap ni Lily si Frank at sa wakas, inamin niyang sinubukan din niyang hanapin ang maalamat na puno, ngunit nabigo siya. Gusto niyang sumuko na rin si Lily ngunit naniniwala. Gusto niyang sumuko na rin si Lily, ngunit naniniwala si Lily na mas malaki ang kanilang tsansang magtagumpay dahil ngayon ay hawak na nila ang pana. Naputol ang kanilang pag-uusap sa mga sigaw ni McGregor. Inatake sila ng isang mabangis na tribo at dinala sa gitna ng gubat. Inaangkin ng tribo na sila ang tunay na may-ari ng pana at nais nilang mabawi ito. Tumanggi si Lily na makipagtulungan at inatake ang mga miyembro ng tribo. Tumigil sila sa pag-arte at inamin na kaibigan nila si Frank na humiling sa kanila na gawin ang lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Frank na nais lamang niyang iligtas si Lily mula sa mapanganib na paglalakbay na ito, ngunit hindi na muling nagpaloko si Lily sa kanyang mga kasinungalingan. Tinulungan sila ng isang babaeng mula sa tribo na basahin ang pana at hulaan ang tamang lokasyon ng puno. Hindi ito nasa Lagrimas de Cristal kundi sa La Luna Rota. Kaya't wala pang nakahanap dito noon. Tinupad ni Lily ang lahat ng bayad na ipinangako kay Frank at hiniling na huwag na siyang sundan muli. Bago niya maipagpatuloy ang kanyang paglalakbay, inatake ng tribo si Aguirre at ang kanyang mga tauhan. Nagtagumpay sila sa pagkakuha ng pana, ngunit isinakripisyo ni Frank ang kanyang sarili upang maibalik ang pana kay Lily. Sumakay siya sa bangka at agad na tumakas.
Kinabukasan, may napansin siyang gumagalaw malapit sa ilog. Si Frank iyon. May espada na nakatarak sa kanyang dibdib ngunit buhay pa rin siya. Sa wakas, inihayag ni Frank ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang pangalan niya ay Francisco at isinilang siya halos 400 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang ama ay malapit na kaibigan ng ama ni Aguirre. Nang mamatay ang kanyang ama, pinalaki si Frank bilang kapatid ni Aguirre. Isang araw, na-diagnose ang anak na babae ni Aguirre ng isang nakamamatay na sakit, ngunit determinado si Aguirre na iligtas siya, kaya't nagsimula siya sa isang paglalakbay upang hanapin ang mga luha ng buwan. Sinamahan siya ni Frank at gumawa ng ilang mga mapa, kabilang na ang hawak ni Lily. Namatay ang isa-isa ang mga tauhan ni Aguirre, ngunit nabuhay silang muli sa tulong ng isang tribo na gumamit ng isang talulot mula sa mga luha ng buwan. Sila ay napakabait ngunit naubos na ang pasensya ni Aguirre at hiniling niya ang lokasyon ng puno. Nang tumanggi ang pinuno ng tribo, nagsimula si Aguirre na patayin ang mga miyembro ng tribo isa-isa. Sa kanyang huling hininga, isinumpa ng pinuno si Aguirre at ang kanyang mga tauhan ng isang walang hanggang parusa na hindi sila makalalabas sa gubat. Sinalungat ni Frank ang ginawa ni Aguirre, kaya't nagsimula silang mag-away, ngunit hindi nila magawang patayin ang isa't isa. Sa kalaunan, inilibing ni Frank sina Aguirre at ang kanyang mga tauhan sa isang kuweba kung saan sila'y napetripikan ng gubat. Pagkatapos, patuloy na hinanap ni Frank ang mga luha ng buwan upang tanggalin ang kanyang sumpa, ngunit nabigo siya. Sumuko siya at nagtayo ng isang bayan sa paligid ng ilog kung saan nagsimula siyang magtrabaho bilang isang skipper. Matapos marinig ang buong katotohanan, pinatawad siya ni Lily at nagpasya silang tapusin ang misyon na ito ng magkasama. Samantala, ginamit ni Aguirre ang mga bubuyog upang magpadala ng mensahe kay Joachim at sinabi sa kanya ang lokasyon ni Lily. Hindi natagpuan ni Aguirre si Lily, ngunit natagpuan niya si MacGregor na sugatan at tinakot siya upang sabihin kung saan nagpunta si Lily. Sa kabilang banda, ginamit ni Lily at Frank ang isang bangka upang makarating sa lalo na rota. May isang templo na nakatago sa ilalim ng tubig, ngunit maaari lamang itong makita sa pamamagitan ng paghila sa isang lever. Hindi maabot ni Frank ang lever dahil sa kanyang malaki at mabigat na katawan kaya't nakiusap siya kay Lily na malampasan ang kanyang takot sa paglangoy at pumunta sa tubig. Sa sandaling hilahin ni Lily ang lever, ang buong templo ay lumabas mula sa tubig. Nagsimula sina Frank at Lily na ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ngunit nagulat sila nang dumating si Joachim. Agad niyang kinuha ang pana at pumasok sa templo. Nandoon ang maalamat na puno ngunit ito'y tuyot na. Kailangan nilang muling pasibulin ito. Nag-alok si Frank na tumulong kung bibigyan siya ni Joachim ng isang talulot. Pumayag si Joachim at ibinigay ang pana kay Frank, ngunit nabigo si Frank na tapusin ang puzzle key. Lumapit si Lily upang tumulong at binali ang pana upang ilantad ang hiyas na nasa loob nito. Nabuo ang puzzle at nagsimulang mamulaklak ang puno, ngunit ito ay sandali lamang kaya't kailangan nilang kunin ang talulot kaagad. Bigla, binaril ni Lily si Frank at sinabi niyang pinatay niya ito upang makuha ang kanyang bahagi ng mga talulot. Hindi naintindihan ni Joachim ang plano ni Lily at nagsimulang umakyat sa puno. Hindi niya alam si Frank ay immortal. Palihim siyang lumabas mula sa tubig at tinalo ang lahat ng mga sundalo ni Joachim. Samantala, tumakbo si Lily upang kunin ang huling talulot ng puno bago ito tumigil sa pamumulaklak. Bigla, dumating sina Aguirre at ang kanyang mga tauhan at hiningi ang talulot. Inilagay ito ni Frank sa kanyang bulsa at nagtungo patungo sa bundok. Nahuli siya ni Aguirre, ngunit naibigay na niya ang talulot kay Lily at nagtungo siya sa bundok upang patayin ang sarili kasama sina Aguirre at ang kanyang mga tauhan. Nahuli sila ng mga espiritu ng gubat at napetripika magpakailanman. Hinaplos ni Lily ang estatwa ni Frank at ipinagtapat ang kanyang pag-ibig. Pinakain niya si Frank ng talulot ngunit parang hindi ito gumagana. Palabas na sana siya ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog. Gumaling na si Frank. Bukod pa rito, nakakita sila ng isa pang talulot sa puno. Kinuha nila ang talulot at bumalik sa dalampasigan. Ang mga papel ni Lily sa pananaliksik ay naging viral at siya'y inanyayahang sumali sa Royal Society. Gayunpaman, tinanggihan niya ang imbitasyon upang sumali sa mas magandang oportunidad at mamuhay ng bagong buhay kasama ang kanyang mahal na si Frank.